Mga kaibigan, tayo po'y magsitayo. Ilagay ang kanang kamay sa dibdib ng katabi dahil ang susunod na programa ay nangangailangan ng tagapakinig. Hoy! Gising na! Buksan na ang mga tenga! Kwentuhan na sa Kanto Tinyo! Ang kwentong maririnig ninyo sa araw na ito ay pawang katang-isip lamang at anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ng mga nabanggit na pangalan, lugar at pangyayari ay hindi sinasadya. Pero ika nga ng kasabihan, Bato-bato sa langit ang tamaan! Aray! Oh, sige! Oy, punta kayo dito sa amin, ha? Hintayin kita, ha? Salamat! Oh, Aling Baby! Hintayin ka namin, ha? Pagkarala ko, huwag kayong umarang sa kalye, o, diba? Hoy, Kadyo! Kamusta? Pupunta ako sa inyo mamaya, ha? Pancho! Hoy! Oh, mag-take out ako ng Pansit Canton! Oh, sige! Salamat! Hintay kita sa bahay, ha? Oh, sige, sige! Maraming inumin doon! Ayos, ayos! Ay, nako, napakasarap pakinggan ang musiko. Naalala ko tuloy ng kabataan ko. Ay, pag nagdaraos kami ng kapistahan sa lugar namin. Ay, nako, Pancho. Ay, talagang kakaiba ang pista sa Pilipinas. Sinabi mo pa, Pancho. Oo naman talaga. Biruin mo, pag piyesta, sari-saring kaganapan at aktibidades ang makikita mo sa lansangan. Oo, Diba? oo, nariyan yung mga palarong Pinoy. Yung ako, umaakit pa ako sa Palusebo ba yun? Ah, Yun, talaga? Oo. Ah, Ay, champion ako doon. Oh, talaga? Oo. At hindi lang yan, ha? Oh. May mga pa-contest at pagandahan pa. Ay, siyempre, yung mga naggagandahang ayos at bihis sa mga bahay Oo. para sa pagtanggap nila sa kanika nila mga bisita. Ay, Isa oo, nga totoo yan, may isa oo. nga pupunta sa palengke tapos magpapalit ng kurtina. Ba, oo. Ibibida pa ni Kumari yun. Oo. Sasabihin, ay, bagong bili ko sa palengke Ay, yan. hindi Oo, lamang diba? kurtina. Oo. Ultimo buong bahay. Bibili ng pintura at pipinturahan ng buong bahay. Uy, sa kagandahan ng bahay, ultimo lupa pinipinturahan nila. Biruin mo. Hindi mo malaman kung kayabangan ba o gusto Ay, lang talaga hindi. magpaano, di ba? Kaya siyempre, kung may piyesta, Oh. hindi mawawala ang masasarap na Ay, pagkain. tumpak yan, Pido. Kahit saan bahay ka pumunta, tiyak, aalukin ka nilang kumain sa kanila at matitikman mo yung inihandang pagkain. Gusto ko doon yung Ano bang paborito mong pagkain? Yung, naku, nung kabataan ko, Oh. ay, lechon. Ay, O, naku. matik yun yung... Pampabata yun, Oo, yung Diba? balat. Pagkakiligat mo. Naku, pampaaga. O, kaya ngayon. Pampaagang Kaya ngayon, mamatay. high blood na ako. Oo, yun sabi ko sa'yo. At alam mo Oh. naaalala ko tuloy ang aking bayan sa Batangas eh. Oh. Uy, bisperas pa lang ng piyesta. Masaya doon, nung diba? naghahanda na kami ng mga putahing ihahain namin kinabukasan sa araw mismo ng piyesta. Oh. Uy, nariyang nagbabayo ako ng mani. Oh. Ay, alam mo yung mani? Parang luma yung Hindi, mga yung ganun mani. na talaga, oh. Ay, yung mani kasi Oh. binabayo Oh. muna yan eh, no? Oh. Dinudurog yan ng pinong-pino. Oh. At isasawa mo yan sa ilulutong kare-kare. Yan, alam mo na. Ay, Para ano yun pala talaga, yun. masarap. Oo, mani yung sa halip na bibili ka ng peanut butter, mani talaga. Kaya pala talagang masarap, ano? Oo naman. Ako naman kasi, ako, Pido, nung pagpiesta kasi, nagpupunta ako sa gubat, tapos naguhukay ako ng ubag. Ubag? Oo. Teka, ano yung ubag? Naubos ang buhok mo ng ganyan, hindi mo alam yung ubag. Eh, ano nga yung ubag? O sige, bibigyan kita ng trivia, ha? Ah. Ang ubag ay taal na katawagan sa ube. Ba- Oh. Ube? Oo. Yun ba yun? Oo, maghapon kami naguhukay sa gubat ng ubag. At pag nakarami na kami, saka kami uuwi upang hugasan ito at gagawing minatamis na halaya. Naku, Ay, naku! napakasarap yun. Bakit? Halaya? Oh. Naku, paborito ko yung halaya. Walang Ay, hiya ka. oh. Paborito mo yung halaya pero yung ubag hindi mo alam. Eh, malay ko ba kung anong katawagan doon sa ubag-ubag na yan? Paborito ko yung halaya. Oh. At alam mo ba, kung ano ang trivia tungkol sa halaya? Aba, bumawi ka pa sa akin. Ano, Siyempre. inggitan mo ka rin. Ano ba yan? Hindi Ang ko yan alam. halaya Oh. ay pinagsamang dalawang salita. Oh, ano yan? Yan ang madalas ginagamit ng mga nangangabayo noon. Dahil yan ang madalas nilang sinisigaw. Yan ang madalas sinisigaw ng mga Oh. katipunero pag Ano yan? lulusob na sila. Oh, katipunero. Oo, Oh. mga kasama, Oh. lulusob na tayo. Oh. Kaya, Oh. hala, Ah. yeah! Yahoo!
Sira ulong tong pinampugang to ah. Wala ko seryoso ka sa sinasabi mo. Talaga. Sandali. Saan mo punta? Ako, pumunta lang ako sa banyo. Ako'y naiihi. Ano mo na? Sige. Ha? Magayos ka. Oo. Kung ano yung mga sinasabi mo. Ayusin mo nga yung sarili mo. Alalahanin mo, piyesta ngayon. Bahala sila sa buhay nila. Wala Lulusubin na tayo ng mga bisita rito. wala na Kahit wala tayong magkaka-interest handa, kailangan tayo'y nakapostura rin kahit paano. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Puro ka ganyan eh. baba niyo lang ako, ha? Postura pa. Pusto-postura sinasabi nitong pido na to. Palbasa kasi. Magandang araw po, Mang Pancho! Ay! Ay, magandang araw sa'yo, Mameng! Naligaw ka, ha? Oh, ano sadya mo? Nariyan ba si Pido? May bibigay lang akong niluto ko. Handa namin sa piyesta. Aba! Mame, sigurado kang kay Pido yan? Opo. O, paano? Iwan ko na lang po dito, ha? Sige. Salamat, ha? Pido! Pido! Pancho! Pido, halika! Nasa banyo ako pagkaingay-ingay mo. Hindi matuloy-tuloy yung pag-ihi ko. Bakit ka ba tawag ng tawag dyan? Kasi ganito, teka, wag mo akong hawakan. Bakit? Umihi ka eh. Ano ba? Nasa may alkohol. Napakabastos Ikaw naman. nito. Ikaw kasi, alcohol dito Tatanda sa nito. barbershop, inuwi mo sa bahay mo eh. Ito. Si Mameng. Maming. Kilala mo si Mameng? Maming labandera. Hindi, Maming, Mameng, masahista. Hindi. Maming nagtinda ng mami. Kaya maming. Hindi. Ano? May iniwan kasi si Mami ng pagkain. Pagkain. Para daw sa'yo. Akalain mong lang Pido. Lumalove life ka pa, ha? May asim ka pa pala. Nagbibigay pa sa'yo ng kung ano-ano. May mga katulad ni Mameng. Ano ba namang asim? Oh. Maasim lang ako. Alam ko naman yun. Pero Alam ko naman bakit yun. daw ba't dumaan dito si maming? Gaya nga na sabi mo kanina, yun na nga piyesta dito kasi sa atin. Ay, may handa raw sa kanila. Akalain mo, nagdala siya rito ng pagkain para sa'yo. Aba, talaga? Oo, si Mameng. Sandali. Hindi mo kilala si Mameng. Iyon nga yung si maming nagmamami. Teka, hindi. Puro ang dami mo kilalang Mameng. Si Mameng yung dating kargador sa pier. Ano? Oo. Si maming! Oo, umasensong bigla. Kaya pag piyesta kung ano-anong mga nakahanda akala mo politiko, bigay dito, bigay doon. Siguro, naalala ka. Ay, Alam mo huwag na nating pansinin pa kung magarbong isang bahay sa paghahanda sa piyesta. Para naman sa kanila yun, tsaka pera nila yung ginagamit. Napaka-KJ mo naman. Tingnan mo na lang kasi baka mamaya may pagtingin sa'yo yung tao. Alam mo, Pancho, ako'y kinakabahan dyan sa pagkain iniwan ni maming, ha? Bakit? Baka naman may gayuma yan o kung anumang lason. Wow! Ang pogi! Hank! Wow! Mabuti Grabe na ka nag-iingat naman, tayo, Pido. Pancho. Choosy ka pa! Hindi ako choosy. Nag-iingat lang tayo. Kaso Oo. nakakapanghinayang lang to. Siyempre, ang dami. Mukhang masarap po. Ikaw, sige, itabi natin at mamaya gawin nating pulutan yan mamaya. At pagkatapos wala ng customer mamaya, tsaka tayo uminom ng bahagya at gawin nating pulutan yan. Maaari Sabi mo? naman. Ayos naman sa akin yun. Yun Ayos naman pala eh. Ako sa akin kasi nung kami, nung dati, kapag mga nanay tatay ko, alam mo si Inang tsaka si Itang dati yan Pagka piyesta yan, pagarbuhan, hindi na yan hindi na bago sa ating mga Pilipino yan. Ayun naman, talagang hindi na tayo bago. mga Pinoy kahit sa kabila ng kahirapan, maghahanda pa rin tayo. Kaya, Sa panahon ng piyesta, ang problema kasi ngayon, alam mo ito napansin ko dyan, Pido hindi ko napapansin yan. Eto, Napansin mo yan? Alam mo naman, teki tayo. Ano? Teki. Artista ba yun? Teki Bayani. Teki Bayani. Teki. Si Teki Bayani. Busit ka. Ang luma. Ang sinasabi ko, yung mga Pilipino ngayon, bakit? basta lang Iba ba yung makapaganda. Pilipino noon? Oo, mag-iba. Kasi dati, normal sa atin na kapag naghahanda tayo, kung ano lang yung nakayanan ng ating pamumuhay. Nagbigay Tama tayo ka ng dyan. kalamay. Kalamay. Ngayon, hindi. Ipapangutang mo pa sa ganito, tapos isopost mo sa social media, Nako. tapos ipapakita mo sa mga tao na nakakaluwag-luwag ka, pero yun pala utang. Yun ang hindi maganda Yun ang hindi naman. talaga maganda. Oo. Yun ang- Kung ako ang magpo-post sa social media, ay hindi ako mangungutang para maghanda. Anong gagawin mo? Pupunta ako sa ibang bahay na may handa. Ay! Magpipicture ako, magsiselfie ako, Pareho at tayo. ipopost ko. Pareho tayo. Di ba? Oo, pareho tayo. Ako, ganyan din ako. Oo. Kung talagang wala ka naman perang panghanda, Oo. huwag mong ipilit yung sarili mo. Pero Pancho, Diba? kasi kaugalian na ng mga Pinoy yan Oh. Diba? Tayo mga Pilipino.
na kahit mahirap, maghahanda tayo. Ako naman ay hindi tutol dyan. Kaya nga, pag piyesta, halimbawa, tayo dito, ito'y nasa Purok 3 tayo ngayon, itong barbershop natin. Ako'y taga Purok 77. Isang purok ka nga ba? 74. Ang layo ng purok natin. Ba't dito tayo naisipang barbershop? Ewan ko ba sa'yo? Idol kita, Pido. Ay, sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya pala pag pupunta ka rito, nakabisikleta ka. Ay, malapit lang naman yun. Kaya naman Oo. pala hindi ka taka-taka. Kasi yung zone sa atin, bahay lang ang pagitan. 3 bahay lang, zone 1. 3 bahay, zone 2. Ganun lang yung oo. 74. Oo. So kung bibilangin natin, in terms of hakbang, ilang hakbang papunta sa Purok 74? Mga 12. So kung ganito, 15 sa akin. Ano ka ba? Hakbang lang ka mo eh. Hindi, pero malayo ang Purok 77 Oo, malayo tayo. Kaya nga nagbubus ako papunta rito eh. Oy, ako, nagbabike ako. Oo, ikaw nagbabike ka, di ba? Oo. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, ang paghahanda sa piyesta ay matagal ng kaugalian Pilipino. Oo. May pera ka man o wala, pag piyesta talaga, kailangang maghanda ka. Yun ay kaugalian kasi bilang nakaugalian. pagpapasalamat sa lumikha. Oo. Ako, naalala ko nga, isipin mo yung lola ko Yung lola ko ay... Teka. Yung lola mo, buhay pa yan. Ha? Lola ko? Wala na. Oo. Kasama na niya si San Pedro. Nakipamiesta? Oo, eto kwento ko sa'yo ha. Sige. Yung lola ko, idol na idol niya si Sharon Cuneta. Teka. Oh! Teka! Oh! Paano nangyari yun? Pancho, Oh! yung lola mo, idol si Sharon Cuneta? Oo! Kasi ganito. Inabutan niya si Sharon Cuneta? Kasi bata pa si Sharon Cuneta noon, medyo nanay na yung lola ko. Teka, naglolokohan na tayo. Ilang taon lang ako ngayon, Pido. Dalaga na nung mag-artista si Sharon. Oh, yung lola ko kasi, hindi na siya ganong nakakapakita, pero naririnig niya si Sharon Cuneta, pero alam niya na mahusay na artista yon. Ako naman kasi wala akong pakialam kasi bilmanyan ako. Yan. Oo. Yan, posible pang inabutan ng lola mo yan. Ayun, natin. eto na nga, namimiesta yung lola ko. Yung lola ko kasi, since lagi niya naririnig si Sharon Cuneta, lagi siyang nagbabao ng mga galing sa piyestahan, yung mga pagkain. Kada, siyempre, idol na idol niya si Sharon. Ay, habang nagbabalot siya, kumakanta siya. Nakikipamiesta pa ang lola mo nun? Ay, sabi ko sa iyo, kahit mahina ang pandinig at paningin ng aking lola, pagkadating sa pagkain, matalas ang pangamoy nun. O talaga? Oo, kaya ginagawa nun, siyempre, idol na idol niya. Kumakanta pa yun. Alam mo kinakanta? Ano? Balutin mo ako sa lilim ng Nagbabalot pala ang lola kasi mo. idol kasi niya si Sharon. Kaya di naman ba? pala. Kanta ni Sharon Cuneta yun. Kung gano'n, nung unang panahon pa pala, matagal nang may Sharon Cuneta. Ay, sinasabi. Pagdating sa ko piyestahan. Bakit? Ikaw ba? Bilmanyan ka ba o Sharonian ka? Hindi. Honoranyan ka? Hindi. Oh. Ako'y Lapidian ako. Ano yun? Lito Lapid. Lapidian. Oh! Ako naman, pag piyesta, Oh. kaya Lapidian. Oh. Ba, Bakit? kada bahay na pasukin ko. Oh, hinahagisan mo, nakahati yung kutsilyo. Ay, hindi. Yun ba yun? Hindi. Oh. Ako'y lumalapit sa mga may-ari ng bahay. Tapos? Kinakaibigan ko ang bawat may bahay. At bakit naman? Siyempre. Oh, bakit? Para pagkatapos ng piyesta, at ako'y uuwi na. Oh. Ako'y makikiusap. Oh. Pwede bang makahingi ng inyong mga buto na pinagkainan at Bakit? papakain ko sa aking aso? Yun ang aking hanggang sasabihin ng mga may-ari, ay, naku, nakakahiya naman kung bibigyan ka namin ng mga buto. Sasamahan na namin ng laman. Ay, naku, maraming salamat. Yun ang estilo ko noon. Okay. Ganun Alam mo, pala yun. naalala ko tuloy, Oh. nung minsang kumain ako doon sa isang restaurant. Oh. Aba, nadidinig ko yung mag-asawa. Oh. Piyesta ito eh. Oh. Aba, sa kagustuhan ng babae na may uwi yung natira niyang pagkain Oh. dahil nasarapan siya eh. Oh. Aba, binulungan pa naman yung asawa niya. Oh. Sabi niya sa asawa niya, mahal, napakasarap nitong steak na binili natin. Nangihinayang ako. Oh. Hindi ko na uubusin. Oh. Ba, Pwede ko ba i-take out? Sabi naman ng lalaki, aba, mahal. Oo naman. Oh. Iuwi mo.
kung di mo talaga maubos eh. Oh, sayang, Hindi, masarap yun. Ang totoo, kaya kong ubusin. Oh. Kaya lang sa sobrang sarap, gusto kong iuwi sa bahay. Sige. Oh. O pwede bang ibalot to? Oo naman. Nakakahiya kasi. Pinabalot. Hindi kasi yung restaurant class. Oh, ay nakakahiya. Nakakahiya, di ba? Dadala ka ng Magpapabalot ka pa. Oo. Kaya ang ginawa ng babae, dahan-dahan niyang tinawag yung waiter. Oh. Waiter. Nanghingi siya ng ano. Napakalambing ng tono. Waiter. Ganyan? Mukhang maganda. So lapit yung waiter. Oo. Ano po yun? Pwede bang ipabalot ito? Sabi ng waiter. Aba, ma'am. Naku, alam ko nakakaya kasi class tong restaurant niyo, peso. Kailangan ko lang talagang i-take out ito. Sige po. Sabi ng waiter. Sabi ng waiter. So dali-daling kinuha ng waiter yung pinggan na may lamang pang masarap na steak. Masarap na steak. Kahit naman ako, hindi ko itatapon basta-basta yun. At ibinigay niya doon sa waiter. Oh. At pumunta sa kusina yung waiter. Para i-take out. Para i-take out, tinalo. Ba, eto na, pagkabayad ng lalaki ng mga kinain nila, eto na yung waiter, dala-dala ni supot. Nagtataka sila ka mo. Bakit naman? Nagpa-take out eh. Uy, kapiraso lang naman yung karning natira eh. Pero yung dala ng waiter, 2 plastic. aba, parang napaka-buenas naman yata. Napaka-buenas talaga. Bakit daw? So nagtataka ngayon yung waiter. Waiter? Bakit 2 plastic na yun? Sabi ng babae yun. Sabi ng waiter. Ma'am. Alam ko po kung ano yung binabalak niyo. Ano yan? Kaya isinamang ko na po yung iba pang buto ng customer. So, ang nangyari, kasama na yung iba pang buto ng ibang customer doon sa pinatekot niyang customer. Panampugan naman yung waiter niya. Hindi ko malaman kung may utak ba o wala eh. Paano? Kainin natin yung pagkain na iniwan ni Maming. Sige. Sandali lang. Kukuha ko ng pinggan tsaka ng mga platito natin dito. Sige. May iwan muna kita dyan. Sige. Mang Pancho! Mang Pino! Uy! Happy Fiesta po! Dambo, naligaw ka. Opo, Mang Pino. Magpapagupit mo sana ako eh. Teka. Parang yung tono mo, parang nananakot ka eh. Ay, di po. Masaya lang po ako kasi galing po ako sa kapitbahay. Ang dami-dami ko po nakain leche plan. Alam mo yung pagsasalita mo, nakakahawa. Para akong aantukin, para akong hihikab ba? Bakit? High blood po ba? Hindi naman. Sige, halika dito. Pasok ka. Magpapagupit po ako. Gusto ko yung poging-pogi po ako. Sige. Dito ka. Ito. Yan. Dito, Sandali, meron po ba kayo apple box? Apple box. Dali, lalagyan natin ang apple box, ha? Yan. Yan. Ayos na po yan, Mang Pino. Taas na, sandali. Gusto ko yung poging-pogi ako kasi may darating akong kamag-anak galing ng ibang bansa. Sige. Lalagyan muna kita ng ng bib. Uy! Yan. Saktong-sakto po ito. Parang hinanda niyo talaga para dun sa pagkain na to. Teka. Anong pagkain ang sinasabi mo? Bakit po? Di ba para dito to? Teka muna. Iniwan sa amin ni Maming yan. Dahil piyesta nga. Pero hindi ibig sabihin, sa customer yan. Sa amin yan eh. Kaya naman, Mang Pido, dawit-dawit yun naman eh. Ikaw naman eh. Palabok lang to, Mang Pido eh. Sandali, hindi lang palabok yan, oy. Sige Ano ba? na, maggupit na lang kayo. Sige. Umpisahan ko na, ha? Sige po. Mang Pido, nasan si Mang Pancho? Mang Pancho? Ang totoo si Mang Pancho kumuha ng pinggan sana dahil kakainin sana namin yung pagkain niyan. Walang yaka. Malaman yan. Mang Pido, punta kayo dito sa amin ni Sano ha. Mamaya pagka nagsarado na kayo ng barbershop. Punta kayo sa amin. Marami kaming handa. Sige. Marami pala kayong handa eh. Papakainin mo kami? Sige. Babawiin natin to. Ubusin mo na yan. Sige. Ako nang bahala magpaliwanag kay Pancho. Tama. Tama. Wala ba kayong handa rito?
alam mo naman, kami, barbershop ito. Wala naman kami lutuan dito, maliban sa rice cooker na saingan namin. Paano kami magluluto? At saka di naman talaga kami taga rito. Itong shop lang. Ako'y taga Purok 77 at si Pancho ay Purok 74. Kaya kami ay hindi naman naghahanda rito. Although kami bahagi ng purok na ito. Mang Pido, masaya ba mag-fiesta talaga palagi dito? Di ba matagal na kayo dito? Oo nga pala, no, hindi ka madalas dito dahil Kasi magbabakasyon lang kasi ako nagbabakasyon dito. ka lang dito. Minsan, Oo. Ay, mas magandang piyesta rito sa atin. Lalo ng mga piyestang Pinoy. Dahil talagang kapupulutan mo ng kung ano-anong aral yan tungkol sa kultura at kaugalian Pilipino. Mang Pido, nakakita ko ng Palo Cebu dun. Oh. Sasali ako. Ay, naku, wag! Ba- Wag. Wag kang sasali, Parsebo. Bakit? Wasak pag sumali ka. Sa laki mong yan, mawawasak ang Palo Cebu. Bakit? Bakit? Nakakasakit ka naman magsalita, Mang Pido eh. Dambo, ako'y nagsasabi lamang ng katotohanan. Kasi hindi ka naman payat, hindi ka naman balingkinitan. Malaki talaga ang size ng katawan mo. At ang Palo Cebu ay halos kasing laking alang ng braso mo eh. Grabe ka naman. Pag sumampa ka doon, mga 3 hakbang pa lang, pataas, baka bumagsak na yung Palo Cebu. Pero, Mang Pido, tatanong ko lang, saan ba nagsimula yung mga piyesta-piyesta na yan? Ang piyesta, nagsimula. Naku, yan eh. Bakit ba sinasabing Flores, Fiesta de Mayo, mga ganun, Flores de Mayo, mga ganun? Kasi ang Flores de Mayo, sa buwan ng Mayo, nagsusulputan ng mga bulaklak. Magagandang bulaklak. Oo. Ganun pa Kaya yun. ang mga bulaklak niya ay hinahango ng mga farmer, ng mga magsasaka na may tanim ng bulaklak. At ipinamamahagi yun sa bayan, itinitinda at ginagawang palamuti ng mga bahay-bahay. Tapos, ano yun? Ginagawang palamuti sa simbahan at kung saan-saan. Kaya naging piyesta. ganun. Oo, bilang paggunita sa pagtubo ng mga bulaklak, naisipan ng mga Pinoy na bakit hindi magkaroon ng isang buwan o isang araw ng paggunita sa mga pagtubo ng mga bulaklak. Kaya tinawag itong Flores de Mayo. At yun ay tamo tumapat Piyesta, sa buwan no? ng Mayo. Kaya ang galing-galing Kasi mo nga, naman, Mang Pido. ano yan eh, anihan, buwan ng anihan ng mga bulaklak, yung Flores de Mayo. Galing mo naman, Mang Pido. At yung piyesta, nakuha natin yan sa Saan? Espanyol. Talaga? Espanyol. Kulam yun ah. Kasi tuwing sasapit ang araw ng kapistahan, naglalabas ng mga kalabaw, ng baka pa nga. At pinapahabol ang kung sino-sinong nagmamagaling ng mga kabalyero para habulin sila. Isang bahagi yun ng pagdiriwang ng kapistahan. So sa atin, dahil local tayo, imbis na baka o toro, ang ginagamit natin ay kalabaw. Nagpaparada tayo ng mga kalabaw, binibihisa natin ng kalabaw at pinapaluhod natin yan sa isang simbahan. May isang probinsya nga pala sa Bulacan na dinadaos ang kapistahan Saan tuwing yun, Hunyo. Pido? Sa Pilila. Pilila. Pila Bulacan o Pilila Bulacan kung saan nandoon ang simbahan ni Ildefonso. Sa hindi, Ildefonso, Bulacan. Tama ba? Oo, parang ganon. Kung saan nagdadaos ng Carabao Festival. Kung saan yung mga baka binibihisan at pagdating ng baka sa harap ng simbahan, pinaluluhod ng mga kalabaw. Yun ay matanda ng kaugalian. Dami kong natutunan sa'yo, Mang Pido Oo. Isipin mo yun, dami ko nang natutunan, tapos libre pa tong gupit ko, tapos libre pa... Teka. Anong libre ang pinagsasabi mo? Mang Pido naman, anong ngayon, piyesta ngayon, ikaw naman. Oy, hindi ito kabilang sa Alaverdeng tinatawag Oy, wag ka nang pumunta sa bahay namin Ano? Hindi. Walang iya ka. Matapos mo ubusin ang bigay ni Mami. Ganyan ang Ikaw, sabi sa biro akin. lang. Tagal pa ba yan? Ito, konti na lang to. Sandali dumiretso ka kasi. Hindi naman talaga diretsong katawan ko, Mang Pido. Konti na lang to. Hihita na kita sandali lang Puntahin ka namin dun sa bahay, Mang. Yan. Sige. Tapos na. Hindi lang. Pero makulong pag. Yan. Maraming salamat, Mang Pido, ha? Hoy, yung pangako mo sa akin, Oo. Dadaan kami sa bahay ninyo, ha? Ito bahay ko, yan. Yan. 200 na yan, ha? Oy, naku, salamat. Galanti ka pala Hintayin naman ka pala namin, talaga. ha? Oo naman. Dahil sa bahay, pakumusta mo ako kay Mang Pancho. Sige.
Asa na? 200 ang binayad sa akin. O, asa na yung customer Ay, mo? Pancho, ay, Oh, tapos ano yan, na. Bakit? Uy, ano yan, pinatago mo yan, ha? Ay, Ano yan, ha? Galante yung customer ko, si Dambo. Si Si Dambo. Ah, si Dambo! Oo, yung anak nung Oh. balikbayan natin na laging umalis papuntang ibang Ah, abroad. oo. Ano Bakit? nangyari sa pagkain? Asan na yun? Pancho, danga naman kasi pagkatagal-tagal lang mo lumabas eh. Oh. Alam mo naman yung si Dambo. Oh. Pagkalaki-laking bata. Ayun, nakita, naispatan eh. Naispatan at nang naispatan, naunahan tayo. Oo. Pero ganito, Pancho. Ang sabi niya bago umalis, dumaan daw tayo sa kanila. Ah, talaga? Oo, dahil maraming pagkain sa kanila. Doon tayo bumawi. Ay, kung kasi magsara na tayo. Ay, mamaya na. Ha? May isang customer pang parating eh. At yun Talaga? tumawag sa akin kanina. Nag-message eh. Ay, nga pala, yung binayad sa akin ng Dambo, 200. Ito, yung tip natin. 100 ito, paghatian natin to. Yan. Ay, sige, babamasahin natin sa tricycle papunta sa kanila. sige, oo. Huwag na tayo, wala na tayo nako, sasakyan. Talagang walang tigil ang tugtog ng musiko, no? Hanggang ngayon. Ay, masaya nga. Ganyan Oo. talagang piyesta ng nayon, piyesta ng Ay, bayan. Nakakabuhay ng dugo kahit medyo may edad na tayo Tumpak ka dyan, diba, oo. parang bumabalik sa ating Tama alaala. ka dyan, diba? Pancho. At yan ang isang kaugalian ng Pilipino na talagang hindi na mamamatay-matay Hindi na. pa. Mga banderitas, Oo, banderita, musiko, handa, pagkain, mga palaro. Tapos mag-iimbitahan ka sa kapitbahay kung sino-sino. Oo. Ay, nako. Ay, sige. Ang piyestang Pinoy talaga kakaiba. Ano? Ay, siguro to. Ay, ito may sige. pinagkainan niya. Oo. Oh, Ay, nako. naunahan tayo ng dambuhala, no? Oo nga. Nangyari yun, Nako. Ay, ikaw naman kasi. Sakto yung dating niya. Parang nakaamoy, Di bale, babawi tayo mamaya sa bahay nila. Alam ko na. Oh. Alam ko na. Magdala ka ng supot. Ha? Alam ko na yan. Shanghai. Namana mo yan no? Ay. Sa lola mo. Ha? Sabi ko naman sa'yo, Ibig Pilmahan ako. Ibig sabihin, kakanta rin tayo ng Balutin mo ako ng iwaga ng iyong pagmamahal. Hayaan. Sige na. Ayusin ko lang to, ha? May iwanan kita dyan sandali. Sige. Dadali ko na sa kusina to.